Sa gitna ng pinakamadilim na araw ng ikalawang digmaang pandaigdig, kung saan ang dagundong ng mga kanyon at ang ungol ng mga pag-atake sa himpapawid ay nagpapahina sa pag-asa, nabuhay ang isang matapang na lalaki at isang masugid na tapat na aso na ang kanilang ugnayan ay hihigit pa sa mga pinsala ng digmaan at uukit sa pagdaan ng panahon bilang patunay ng pag-ibig, katapatan at pag-asa. Si Lieutenant Daniel Byrne ay isang lalaking pinatibay ng labanan, ngunit pinahumok ng mga alaala ng tahanan. Ipinanganak sa isang kaakit-akit na baybaying bayan kung saan ang buhay ay inilalarawan ng mga baybayin na may sikat ng araw at malumanay na simoy ng hangin. Lumaki si Daniel na may mga pangarap para sa isang mapayapang hinaharap. Ngunit nang maging mas malakas ang tunog ng tambol ng digmaan, unti-unting naglaho ang pangakong katahimikan. Sa kanyang mga unang 20 taon na inudyukan ng malalim na pakiramdam ng tungkulin at bigat ng responsibilidad, sumali si Daniel upang paglingkuran ang kanyang bansa. Sa panahong ito, nakatagpo niya ang isang madumi, katamtamang laki na aso na may mga matang puno ng kaluluwa at pusong tila nauunawaan ang bawat hindi nasabing kalungkutan. Pinangalanan niya itong Arlo, ang aso na nailigtas mula sa isang lokal na kanlungan bago pa man sumalpok ang digmaan sa kanilang buhay, ay agad na naging higit pa sa isang alaga. Ito ay naging simbolo ng pag-asa at isang buhay na paalala ng isang banayad na mundo. Sa mga mapayapang araw bago dumating ang Unos, magkasama sina Daniel at Arlo na naglalakad sa mga paikot-ikot na kalye ng kanilang maliit na bayan. Ang kanilang ugnayan ay nabuo sa kasimplihan ng pinagsaluhang kaligayahan. Mahahabang paglalakad sa baybayin kung saan ang maalat na simoy ng hangin ay nagdadala ng mga bulong ng malalayong pangarap, mga gabing inukit sa tabi ng apoy kung saan ibinubunyag ni Daniel ang kanyang mga pag-asa at takot, at mga tahimik na sandali ng pagdamayan kung saan hindi na kinakailangan ng salita. Nang kinailangan ni Daniel na iwan ang idilikong buhay na iyon upang harapin ang malupit na realidad ng digmaan, dinala niya si Arlo dahil alam niyang ang katapatan ng kanyang kasama ay magiging iisang hindi nagbabagong bagay sa mundong tila na baliktad. Habang naipadala ang unit ni Daniel sa European Front, hinarap ng dalawa ang mga pagsubok na sumubok sa kanilang katawan at diwa. Nagmartsa sila sa walang katapusang mga bukirin na naging putik at dugo. Tinahak ang mga nabulabog na nayon na minsang sumigla ng buhay at tiniis ang mga gabing puno ng nakakabagabag na tugtugin ng malalayong pagsabog at mga hikbi ng pighati. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang presensya ni Arlo ay naging isang parola ng di nag-aalimpuyo na suporta. Sa bawat pinagsaluhang ngiti at banayad na haplos, pinaalalahanan niya si Daniel ng buhay na naghihintay sa kabila ng larangan ng digmaan. Isang buhay na puno ng pag-ibig, katatagan at pangako ng mas magandang bukas. Isang kapalaran na gabing taglamig noong 1944, nagbago ang kanilang paglalakbay sa isang dramatiko at nakagigimbal na pangyayari. Inatasan ng unit ni Daniel ng isang mapanganib na misyon, pasukin ng isang matibay na depensahang linya ng kaaway at mangalap ng mahalagang impormasyon sa isang giniba na nayon sa Europa. Napakalamig ng gabi at ang katahimikan ng kapaligiran ay nakakatakot, tanging ang umuungol na hangin at ang malalayong alingawngaw ng digmaan ang pumunit nito. Sa ilalim ng takip ng dilim, nagpatuloy sina Daniel at ang kanyang mga kasamahan sa mga kalsadang may mga bakas ng nasirang mga gusali at wasak na mga pangarap. Bawat hakbang nila ay mabigat sa pasanin ng kawalang katiyakan. Sa gitna ng mapanganib na misyon na ito, bigla na lamang sumabog ang isang pagsabog na sumira sa marupok na katahimikan. Ang pagsabog, biglaan at nakapipinsala,
ay nagpagawaan ng mga pira-pirasong tipak at itinulak si Daniel sa lupa. Pumutok ang sakit sa kanyang tagiliran habang siya ay bumagsak sa gitna ng mga guho, naliligaw at mahina. Ang kaguluhang sumunod ay labis na nakalulunod. Isang halo ng mga bumabagsak na debris, mga sigaw ng alarma at ang malungkot na pagkaunawa na siya ay napaghiwalay sa kanyang unit. Ang dating pamilyar na tanawin ng mga kalye na bato at tahimik na mga eskinita ay naging isang labirint ng panganib. Bawat anino ay nagkukubli ng banta. Sa napakahalagang sandaling iyon, nang ang kawalan ng pag-asa ay banta ng lamunin siya, sumiklab ang mga kutob ni Arlo na halos may kapangyarihang hindi pangkaraniwan. Walang pag-aatubili, agad na tumalon ang tapat na aso sa tabi ni Daniel. Sa isang nakapagpapakalma na pagtulak at mga matang kumikislap sa determinasyon, hinikayat ni Arlo ang kanyang amo na gumapang patungo sa isang gumuong pader na nag-alok ng bahagyang kanlungan. Si Daniel, bagaman ang kanyang katawan ay sumasakit at ang isipan ay nalulubog sa takot, ay nakaramdam ng munting pag-asa na sumiklab sa loob niya habang mahigpit niyang niyakap si Arlo. Ang init ng aso at ang tahimik nitong paghimok ang nagbigay sa kanya ng lakas na kailangan para simulan ang mahirap na paglalakbay patungo sa kaligtasan. Kahit na lumapit na ang mga patrulya ng kaaway, mga flashlight na kumakapyot sa dilim na parang matutulis na talim, hindi nag-alinlangan si Arlo. Sa pagdama ng kagyat na pangangailangan ng sitwasyon, nagsimula siyang magsagawa ng sunod-sunod na maingat na galaw na idinisenyo upang maligaw ang kaaway at makapagbigay kay Daniel ng mahalagang mga sandali. Sa mabilis at maliksi na mga hakbang, mabilis na tumakbo si Arlo palayo mula sa tinagong lugar. Ang kanyang mga tahol ay umaalingaw-ngaw sa mga tigang na guho at nakatawag ng pansin mula sa mga papalapit na sundalo. Ang kanyang mga kilos ay hindi nagmula sa kapabayaan, kundi sa likas na pakiramdam ng layunin. Isang hangaring protektahan ang nagpakita sa kanya ng walang kapantay na kabaitan sa isang mundong naging malupit at walang awa. Nang magsama-sama ang mga sundalong kaaway sa lugar kung saan nakatayo si Arlo, umabot ang tensyon sa isang halos hindi na matiis na tugmaan. Sa isang pagpapakita ng purong tapang, inilaos ni Arlo ang sarili niya sa isang bukas na patlang. Ang kanyang maliit na anyo ay nagmukhang silweta laban sa malamig na liwanag ng buwan. Sa isang malalim, umaalingaw-ngaw na tahol na tila hinahamon ng mismong mukha ng tiraniya, nanindigan si Arlo. Ang mga kaaway pansamantalang naguluhan sa katapangan ng isang nag-iisang aso na tumindig laban ay nag-alinlangan. Sa mabilis na sandaling kalituhan na iyon, si Daniel, sa kabila ng matinding kirot sa kanyang katawan, ay nagawa na hilahin ang sarili sa gitna ng mga debris. Bawat galaw ay pinangungunahan ng alaala ng mas magagandang araw at ang tahimik na paghimok ng kanyang matatag na kaibigan. Habang siya'y paikot-ikot na lumalayo, napalingon ang isipan ni Daniel sa mga tahimik na gabi na ginugol sa tahanan, sa mga halakhak na pinagsaluhan kasama ang mga mahal sa buhay at sa pangakong isang hinaharap na walang bigat ng digmaan. Ang mga pinahahalagahang alaala na ngayon ay kumikislap na parang malalayong bituin sa dilim ay naging gasolina na nagtutulak sa kanya pasulong. Bawat nakagagapang na hakbang ay isang patunay sa lakas na kanyang natagpuan sa walang pag-aalinlangang katapatan ni Arlo. Isang lakas na bumulong na kahit sa gitna ng pagkawasak, ang pag-asa ay maaaring manaig. Pagkatapos ng tila isang habambuhay ng mapanganib na pagtakas, sa wakas ay nakahanap si Daniel ng kanlungan sa isang nakatagong cellar na nabulabog sa ilalim ng mga guho ng isang bumagsak na gusali. Ang lugar ay madilim na pinailawan ng isang nagkikislap
na parol na naglalagay ng mahahabang anino sa malamig na konkretong sahig. Doon, sa sandaling iyon ng marupok na kapayapaan, pinayagan ni Daniel ang sarili niyang madala ng pasasalamat at kalungkutan ng pantay na sukat. Habang siya'y nakaupo laban sa malamig na pader at si Arlo ay paikot-ikot na nagbabantay sa kanyang mga paa, ang isipan ni Daniel ay naglakbay pabalik sa maraming maliliit, pinagsaluhang sandali ng kaligayahan na nagbigay kahulugan sa kanyang buhay bago ang digmaan. Sa paghalo ng mga luha at dumi sa kanyang mukha, malumanay niyang binulong, "Salamat kaibigan, ang iyong katapangan ang nagligtas ng buhay ko ngayong gabi." Dahan-dahang lumipas ang mga oras sa nakalulungkot na cellar na iyon. Bawat sandali ay isang tahimik na pahinga mula sa walang humpay na mga takot sa larangan ng digmaan. Sa katahimikan ng gabi, habang ang malalayong alingawngaw ng digmaan ay unti-unting naglaho sa isang nakakatakot na alaala, natagpuan ni na Daniel at Arlo ang kapanatagan sa presensya ng isa't isa. Napalingon ang isipan ni Daniel sa hindi mabilang na mga sundalong hinarap ang katulad na panganib at tahimik niyang ipinangako na ang walang pag-iimbot na gawa ni Arlo ay aalalahanin ng matagal matapos huminto ang ingay ng mga baril. Ang kanyang puso, bagaman tinamaan ng mga sugat ng pagkawala at sakit, ay lumobo sa muling nabuhay na paniniwala sa walang hanggang kapangyarihan ng katapatan at sa posibilidad ng pagtubos. Sa mga sumunod na araw, nang sa wakas ay nailigtas si Daniel at dinala sa isang pansamantalang field hospital, tahimik na kumalat ang balita tungkol sa milagrosong pagliligtas sa hanay ng mga sundalo. Ibinahagi ng mga kapwa sundalo ang kwento ng isang walang takot na aso na iniliban ng lahat para iligtas ang kanyang amo. Ang kwento na ipinasa pa sa mula sa isang kasamahan sa isa pa sa mga mahihinang tinig sa mahabang gabi sa mga baraks ay lumago sa anyo ng alamat at kahalagahan. Hindi lamang ito kwento ng kaligtasan. Ito ay isang buhay na patunay sa di pangkaraniwang mga ugnayan na maaaring mabuo sa pugad ng digmaan. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na panahon, ang pinakamaliit na gawa ng pag-ibig at tapang ay maaaring magbigay liwanag sa landas patungo sa pag-asa. Dahan-dahang gumaling si Daniel. Ang kanyang katawan ay may mga pisikal na peklat mula sa pagsubok ng gabing iyon. Gayunpaman, sa bawat pagtingin niya sa matalino, di nag-aalimpu yung mga mata ni Arlo, naramdaman niya ang lakas upang patuloy na magpatuloy. Magkasama nilang sinimulan ang mahabang at mahirap na paglalakbay ng pagpapagaling, pisikal man o emosyonal. Sa bawat lumilipas na araw, habang unti-unting humihina ang digmaan at ang pangakong kapayapaan ay kumikislap sa abot tanaw, nakahanap ng kapanatagan si Daniel sa mga alaala ng kanilang pinagsaluhang pagsubok. Madalas niyang ikwento sa mga kapwa veterano ang kapalaran ng gabing iyon. Inilalarawan ng bayani ni Arlo na may paggalang na halos sagrado. Hindi lamang ito kwento ng isang aso na nagligtas sa kanyang amo, aniya, ang tinig niya'y nanginginig sa emosyon. Ito ay simbolo ng lahat ng dalisay at hindi matitinag sa diwa ng tao. Sa paglipas ng panahon, umabot ang kwento ni Lieutenant Byrne at ni Arlo nang lampas sa hangganan ng kanilang pinakamalapit na samahan. Sa kanilang bayang tinubuan, matagal na pagkatapos ng digmaan at nagsimulang maglaho ang mga peklat ng labanan, niyakap ng komunidad ang alamat bilang isang simbolo ng pag-asa at katatagan. Itinayo ang isang payak na bronse na monumento sa plaza ng bayan, isang iskultura na naglalarawan ng isang matapang na aso na tapat na nakatayo sa tabi ng isang sundalo. Ang mga bata na nakamangha at puno ng paghanga ay nagtipon sa paligid ng monumento
habang ang mga nakatatanda ay ikinukwento ang kwento ng kapalaran ng gabing taglamig na iyon na nagtatanim sa kanila ng paniniwala na ang tapang at katapatan ay maaring baguhin ang takbo ng kasaysayan. Ang mga taon ay naging dekada at tumanda si Daniel. Ang kanyang mga pilak na buhok ay patunay sa isang buhay na puno ng mga alaala, mapait man o matamis. Kahit na hinumok ng panahon ang dating matalim niyang titig, nanatiling kasing buhay ng dati ang alaala ng gabing iyon. Sa mga tahimik na hapon, nakaupo si Daniel sa isang luma at pitik-pitik na bangko malapit sa monumento, kasama si Arlo o ang alaala ni Arlo na ang banayad na diwa ay patuloy na nabubuhay sa puso ni Daniel sa kanyang tabi. Sa mga sandaling iyon, habang pinagmamasdan niya ang pag-ikot ng mundo, pinaalalahanan siya ng walang hanggang katotohanan na ang mga ugnayang ating binubuo sa buhay ay hindi kailanman tunay na nawawala. Patuloy itong gumagabay sa atin kahit na ang dilim ay lumipas na. Ang pamana ng milagrosong gabing iyon ay umabot ng lampas sa personal na paggunita. Ito ay naging isang parola ng pag-asa sa panitikan, isang paboritong paksa ng mga tagapagsalaysay at mga historiador na kinilala na ang tunay na kabayanihan ay kadalasang dumarating sa mga hindi inaasahang anyo. Nalikha ang mga dokumentaryo, naisulat ang mga libro at ang mga digital na tagapagsalaysay sa mga plataporma tulad ng YouTube ay ibinahagi ang nakaaantig na kwento ng isang aso na gamit lamang ang katapatan at tapang ay nagbago ng landas ng isang buhay. At sa paggawa nito, nag-iwan ng hindi mabubura na marka sa habi ng kasaysayan. Para sa mga susunod na henerasyon, ang kwento ni Lieutenant Daniel Byrne at ng kanyang tapat na kaibigan na si Arlo ay nagsilbing paalala na sa harap ng napakalaking pagsubok, ang pag-ibig at katapatan ang pinakakumikinang. Itinuturo sa atin ng kanilang salaysay na bawat gawa ng kabutihan, gaano man ito kaliit, ay may kakayahang magpahati-hati ng pag-asa at magdulot ng pagbabago sa mga paraang maaaring hindi natin lubos na maunawaan. Sa pagsikat ng araw sa ibabaw ng isang landas na gumaling at puno ng pag-asa, nananatili ang kanilang kwento, isang walang hanggang patunay sa hindi matitinag na kapangyarihan ng habag sa isang mundong minsan nakakalimot sa kahalagahan ng isang mabait na puso at matapang na diwa. Sa bawat muling pagkukwento, isang katotohanan ang nananatiling malinaw. Hindi ang lakas ng mga hukbo o ang tibay ng mga sandata ang nagpapakahulugan ng kabayanihan, kundi ang tapang na tumayo sa tabi ng mga mahal natin kahit na tila hindi mapagtagumpayan ang mga hadlang, hanggat may mga pusong handang yakapin ang pag-asa at mga diwang handang lumaban para sa pag-ibig. Ang pamana ng kapalarang gabing taglamig na iyon ay patuloy na magbibigay inspirasyon sa ating lahat upang maniwala na kahit sa pinakamadilim nating oras, isang solong, matapang na gawa ay maaaring magbigay liwanag sa daan patungo sa isang mas maliwanag na bukas.